Ang totoo niyan, si Tanya Markova, si Tanya ay anak ko na namatay. So, nung 2002. Ah, wait. Kaya pambata yung mga kantang nilalabas namin. Seryoso ba to? Yes, yes. And as years go by, yung Guess ko mga nga kanta pala namin ngayon, nagiging isa sa pang-high mga pinipitagang vocalist ng Pilipinas. Member ng bandang Tanya Markova. Iwa Motors! Yes, Yeah! Woo! magandang araw sa inyo kung nasan man kayong lupalop ng Pilipinas. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Ako po si O, Iwa Motors. Kita niyo po, in flesh at walang makeup. Walang costume din. o nga no? Yan ang gusto kong unang malaman. Ano ba yung nilalagay nyo sa mukha ninyo? Ang nilalagay namin, Like white na face paint lang? yes, clown white talaga siya. So, before, ang gamit namin yung, may isang brand kaming gamit. Di ko lang kung pwedeng magbanggit ng brand. Pero, Sige, banggitin pwede, mo na. pwede. Oo. Kasi nasa National Bookstore naman din siya available siya. Yung Nazaro, yun yung gamit namin. Nung una. And eventually, nung tumagal-tagal, kasi nahuhula siya eh. Madali siyang ma-wear out kapag Mm. pinawisan ka na. So, gumamit na kami ng bago. This time, yon clown white talaga siya. So, as in, intended siya sa mga clowns. May Mm. kamahalan nga lang yung nabili namin ngayon, yung ginagamit namin ngayon. Pero sobrang sulit niya kasi sinubukan namin siya sa swimming pool eh. Nag-dive kami doon habang naka-makeup. Di siya natanggal. So, tuwan-tuwa kami. Yun yung gamit namin. So, clown white talaga. May magandang idea yun ha. Kung gagawin yung music video, like parang underwater na shoot. Kasi hindi Gusto namin natatanggal. yun. Gusto namin yun kaso di ako marunong lumangoy eh. Ano So, lang, sisid-sisid. so nag-usap tayo kagabi. Sabi, kagabi you had like a gig. So I wanna know, like sa current members ng band, pwede mo bang introduce yung mga kasama mo? Yung current setup ng band? Yes. Yung current setup namin and sana yun na yung forever na setup na namin. Yun na yung permanent. Ako syempre yung vocalist and then composer din ng banda, si Iwa Motors. Si Momo, siya po yung nasa harapan din. Kung nakikita nyo, siya yung nagtatambourine, backup vocals din. Tapos sa side ko rin, minsan kaliwa or nasa kanan, si Robot Jaworski. Siya yung nagki-keyboards. And main vocalist din siya. Sa likod ko naman, kung makikita nyo sa gig, ay yung drummer, syempre yung drummer nasa likod. Si Levi Poe, si Skorovac Escopanjo naman yung bassist namin, siya yung nagpapabuo ng tunog ng banda. Si Res Curtis, yung aming rhythm guitarist. And si Isabel uli, siya yung aming lead guitars. Yan. So, siya yung axeman namin. Okay. Basically, seven kami. Seven kami sa banda. So, sino ngayon yung parang main vocalist ninyo? Kasi, di ba umalis na si Norma Love? Or nagpahinga ba? Ang tulong-tulong kami actually. May mga parts na si Robert Jaworski yung kumakanta. Meron ding ako kasi dalawa naman talaga kaming main vocalist ng Tanya eh. So si Norma Love tsaka ako. Ako yung sa Oo. mga falsetto, ganyan, ganyan. So, dalawa talaga kami. So, nawala yung isa, nawala si Norma Love. So, si Robert Jaworski yung nag-fill in. Okay. So, technically, dalawa pa rin. Ang experience ko sa Tanya Markova is nandun palagi si Norma Love. So, while I was watching your music videos, yung mga guesting ninyo, nandun palagi si Norma Love. So, nung umalis siya, hindi ko pa nakikita yung Tanya Markova without Norma Love. So, nag-isip ko, sino yung papalit? Kasi yung boses mo parang iba sa boses ni Norma Love, of course. Falsetto. And then yung Oo, range, tama. Mm. tama. So,
let's get to it. Anong nangyari? Like, why did he leave the band? Actually wala namang formal din na umalis siya sa band. So, napag-usapan lang din namin 'yon dun sa previous podcast namin and, Mm-hmm. ah, I'm trying to protect him. So, ang sinabi namin dun na reason ay yung siyempre yung hindi totoo, yung showbiz na answer. Mm-hmm. So, ganun din siguro ngayon kasi masyadong malalim yung nangyari, eh. Pero, parang, filling in the void, siguro ang masasabi ko lang ay, meron siyang nilabag na against sa community standards ng banda. Yun talaga siguro yung pinaka, safe and closest na reason na Uh-huh. hindi namin ma-divulge, masabi kasi masisira siya, eh. Mm. And ayaw rin naman naming mangyari yon na gano'n. Kasi in good terms naman kami, ah, kaming dalawa, kaming dalawa. Okay. So, kami in good terms naman kami. Pero dun sa affected na na tao, nakabanda ko, sobrang lalim and siguro it will take time, more time kung makakabalik siya. Siguro hindi, for now, sa tingin ko. Sobrang lalim kasi na Okay. parang 'pag sinabi ko, baka magulat, baka sumabog yung podcast natin kapag sinabi ko parang may Pandora's box, eh, parang gano'n. Ayan. So yun, may nilabag siyang against sa community standards namin. Na-curious na tuloy ako. And oo, sobra, sobra yun. Pero puwede gusto mo off the record, puwede yun sir, puwede. Sige, after na lang kung okay sa'yo, pero wag nating i-record. Ah, hindi, okey lang naman kung ano, kung, 'wag na lang natin isama. Okay. Okay, got it. Ay, teka, off the record na 'to, ha? Sige, okay. Anyway, thank you for sharing. So, hindi natin 'yan isasama. Ayun. So, So yun, balik tayo sa band. Isa sa pinaka I would say na parang nakakatawa na na part ng gig ninyo is yung Christian songs, yung Anima Christi. So, Anima alam mo yun, Christi. like hardcore na, like bangag na yung mga audiences, like tapos biglang kakanta ng Anima Christi. So, first of all, kaninong idea yon na kakanta ng Christian songs, and like how long have you Um, been doing the Christian songs? ano siya, eh, sakristan kasi ako, Mm. before. So, naging sakristan ako nung high school. So, parang 1998 to 2000. So, 2 taon akong naging sakristan. And then si Isabel uli, siya ay member ng choir. Mhm. So, talagang engaged talaga kami sa simbahan. And itong isang beses, napagtripan lang ni Isabel uli na kantahin. Kasi may isang gig kami na merong tanyakis, yun yung tawag namin sa ano, sa mga nakikinig sa'min. So, tanyakis siya, may banda rin siya. Mhm. Ta's nakita namin siya tulog. Tulog siya sa gilid ng stage. Eh, siyempre do'n kami nagpe-perform ta's nakita namin warak na warak siya do'n sa gilid ng stage. So, sabi ko, pini-pray over ko siya na Uh-huh. umalis ka sa katawang 'yan, ganyan-ganyan. Pini-pray over namin siya ta's yung mga tao natatawa na. Si Isabel uli, ginitara niya, nag-intro siya nung Anima Christi. Ta's kumanta siya, ta's yun dinire-diretso na namin, eh,
And eventually, ano siya, nire-request na siya sa'min kahit saan kami pumunta. Minsan tinutugtog namin, minsan hindi. So depende sa ano, depende Mhm. sa mood or dun sa gig. Kasi siyempre we So have to be far, sensitive din eh. tama, tama. So far, wala pa bang nagreklamo? Meron mga nagrereklamo. Actually nung nakalimutan ko yung pangalan eh. Sa Twitter, nagka-cancel about dun kay Pura Luka. Uh-huh, Pura uh-huh, Luka nga ba yun, mahal? Ayun, si Pura uh-huh. Luka. Na-cancel siya kasi being a drag queen and he's portraying si Jesus. Diba? Tama. And merong thread doon sa Twitter Mhm. na nagagalit sila na si Pura Luka bakit na-cancel kasi dahil ba gay siya. So, ganun yung mga lamentations ng mga tao or yung rants nila. And bakit daw si Tanya Markova na kumakanta ng Anima Christi, hindi raw siya nakakancel. So, para sa akin, there's two things eh. There's two things doon. Kaya hindi kami nakakancel. Number Uh-huh. one, hindi kami sikat. Hindi kami relevant doon sa tao eh. So, meron lang kaming certain margin of people na nakikinig sa amin. So in short, konti lang yung nakikinig sa'min. So di talaga kami maka-cancel. Pangalawa, yung ginagawa namin ay hindi siya cancelable kasi anyone can sing that song wherever and whenever you are. Because it's a Christian song. It's something na, yun, kahit saan pwede kang kumanta ng ganun eh. At kami, hindi naman namin siya minamak habang kinakanta namin. Although hindi nakikita ng tao na yung intentions namin ay pure, na we're singing that song to glorify God, hindi nila nakikita yun eh. Hindi nila alam yung history namin eh. Ito nga, hindi nga nila alam na sakristan ako. Dati. So, hindi nila nakikita yon and hindi naman kabastos-bastos yung ginagawa namin eh. There's even a recorded video nun, yung sa label namin, yung sa Tower of Doom. Recorded yon and then yun nga yung nag-viral, yung sinasabi ko na may natulog sa stage. Parang si Inquirer yata or Manila Bulletin yata yung nag-post nun. So, come to think of it, sila pa yung nag-post nun. And eto pa, yung simula nung kinover namin yon si Bukas Palad Ministry. Bukas Palad Ministry na ang nag-share ng video. Parang natuwa sila na, oh, collab tayo. Sila pa yung nagyayaya. So, para sa amin, nandiyan sa likod namin yung mga nakakaintindi. And yun siguro, uncancelable kami doon. Untargetable, indestructible kami doon. Doon sa part na yun. Okay. Ah, ang thoughts ko naman about diyan, I think hindi ka naka-cancel kasi again, sabi mo, like anyone can sing it. Tsaka pangalawa, Yes. hindi kayo nagsuot ng Jesus Christ na outfit. Tsaka Siguro kinakanta namin siya ng maayos eh. tama, Maayos, tama. oo. Nang hindi kami, nang wala kaming ginagawa. Siguro, ang medyo foul lang doon ay yung bas-bas siguro. Kasi meron Hmm. kaming gig, binubuksan ko yung mineral water. Tapos, oo, ini-spread ko yung tubig sa kanila. Siguro, yun yung pwede siguro nilang i-cancel. But, the song itself, ah, agree ako na hindi talaga siya pwedeng i-cancel. Actually, regarding sa pagbasbas 'no, I'm not sure pero parang na during sa theology class ko, like anyone can create a holy water. Like kung magpe-pray ka lang ng Our Father sa tubig, I guess, something like that. Yes. But Yes, anyway, oo. wala naman tayong planong gumawa ng holy water, no? But yun yung idea ko. Oo. I mean, yung na-remember ko. Also, I think yung first experience ko about nito na related sa Christian songs is hindi ko lang kung napanood mo yung isang
performance ng Kamikaze wherein yung Footprints in the Sand naman yung sa Oh, kanila. yes. Oo. Oo. Uh, so after ng rakrakan, biglang nag-intro, Sa ano 'to, sa, ah, Ang almusal ay ah, sigawan. Ginagawa ni Jay 'yan, oo. na, akala ko doon ninyo nakuha. But Yung iba pala yung story. iba siya, eh, oo, eh. Oh, Footprints Oo, in the Sand, oo, ginagawa nga na 'yun. okay. Hanggang ngayon naman din yata. Punta naman tayo sa history ng band. Brief history lang, I'm sure. Tinanong ka na nito like maybe a million times. So, ikliin na lang natin. Si Norma Love tsaka ako magka-classmate kami nung, college sa San Beda. And then after niya graduate, so hindi ako graduate, eh. So Mm, meron akong tatlong, naiwan na mga subjects. Nag-decide ako na magtrabaho. So nag-call center ako. And then after a year or two, nag-message kaming dalawa, nagkamustahan kami. Sabi ko sa kanya meron akong ano, eh, ah, gustong gawin. mm, Parang Marilyn Manson na tugtugan. Kasi pumunta siya sa bahay, ito yung pinresent ko yung kanta. That song was Hoy Vampira Ako, Takot Ka Na. Nagustuhan niya, sige, 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 tara, gawin natin to. Tapos, to make it unique, magfa-falsetto ako. Ako yung magbuboses bata or babae kasi walang gumagawa nun. And eventually, naganap kami ng band members. mhm, So, yung mga kababata ko, sila Scrovac Escopanjo, si Res Curtis, di ko siya kababata technically, pero pinsan siya ng ex ko. So, mm, nagbabanding kami. At sabi ko, sige, kunin ko kayo. And then nagdagdagan na kami. Yung mga pinsan ni Res Curtis, si Heart Abunda, tsaka si Sugar K. Pumunta sila sa Manila para mag-roadie sa Orange and Lemons. So sabi namin habang walang gig yung Orange and Lemons, gawin natin itong mga songs namin. mhm, Nagustuhan din naman nila. So doon kami nabuo. Dumating din yung drummer from Iloilo. And ayun, nag-decide kami. And siguro yung pinaka notable doon ay yung kung paano yung magiging posisyon kasi lahat kami ay multi-instrumentalist. So ako, drummer talaga ako. Yun talaga yung favorite ko. Sa mm, payat ko to, yun talaga yung trip ko. Sabi ko, sige, kung hindi tayo magkakasundo, dahil lahat kayo marunong din tumugtog ng lahat ng instruments, magbunutan na lang tayo. So isang inuman, nagbunutan kami. Nabunot ko vocalist. Tapos nabunot ni Norma na vocalist. Tapos parang ayun, naging everything was put into place. Nagkaroon ng order yung ano namin, yung banda namin. Ah, Minahal na namin yung posisyon. Ayun, so mm, doon nagsimula kami. So just like any other band, uh, just like any other bands, nagpasa kami ng demo. So may mga na-reject, may mga nagbigay ng offer, mhm, and ayun, nagising na lang kami na, "Uy, wow, kinuha tayo ng ganitong label, si MCA." aha. Nagustuhan MCA pa nila rin yung mga kayo songs. hanggang ngayon? Hindi na, hanggang 2013 lang kami sa MCA. Okay, Tower of Doom na yung nagma-manage sa'min ngayon. okay. Sila yung label namin. Tsaka, So, by the way, oo. congratulations nga pala, Iwa. First Ay, time ba na maging ama? ang totoo niyan, si Tanya Markova, si Tanya ay anak ko na namatay. So, nung 2002. Wait. Kaya pambata yung mga kantang nilalabas namin. And Seryoso ba to? yes, yes. And as years go by, yung mga kanta namin nagiging pang high school. So, yun yung second album, yung Mr. Tililing. Sinasabay namin kasi sa edad niya. Kung ilan na siya dapat kung buhay siya. Sorry, And sorry, Iwa. Sorry ah about that. okay lang. Kasi eto, binigyan ako ng ano eh, ng, ng universe tsaka ni God ng another chance na Mm, maging ama. So, okay. si Nara, yan, siya yung baby.
And ayun, expecting kami na wala kasi siya dito ngayon, eh. Nasa hospital pa. Okay. So, mahirap yung adjustment dun sa part na yun. So, Pero yun, yung yun yung storya. Tanya, yan yung Yung, totoong story? Okay. So, yun yung yung Tanya totoong Garcia, storya. iba 'to? Ah, made up na lang yun. Minask na lang namin yun. So, ayun, yung Natay Okay. Karobam, si Norma Love nag-isip niyan eh. Alam naman niya talaga yung totoo na yung anak ko yun. So, yung Markova, yun talaga, totoo rin yun na ano siya, ah, Dolphy. Kay Dolphy talaga Okay. siya. So, yung Akala ko movie talaga kasi yung ng Markova Comfort anak Gang. ni Norma Love. Sa akin si Tanya, tapos anak niya si Markova, no? Oo. Pwede. So, you mentioned na nasa hospital pa yung baby mo. Ano yung nangyari? Yes. Ano siya, premature kasi si Nara. So, 8 months lang siya, sinilang. And, usual naman siguro, normal naman din na ilagay mo na siya sa incubator. So, yung the works, ganun yung ginawa kay baby. At actually, ganun din yung ginagawa. And masaya kami kasi nawala na siya sa incubator. Nilagay na siya sa regular nursery room. So, kung yun yung sinasabi ng doktor, that's a good sign kasi hindi na siya dependent sa machine. Dati kasi parang yung breathing niya, Mhm. nakadepende pa. Di ko alam kung anong tawag, ko anong respirator ba yon or ano. Basta sa machine. Ngayon hindi na. So, nakaka-sustain na si Nara ng sarili niya, which is understandable kasi nga 8 months siya. So, pinapalaki si baby and pinapalakas na lang. So, we have to she has to attain a certain weight, the requirement ng hospital Okay. para mailabas siya. And yesterday, tuwan-tuwa kami ni partner kasi first time na mas skin to skin ni baby. So, yung parang tinatawag daw na ilalagay dito si baby. Oo. Maamoy niya or matouch niya yung skin ng nanay niya. And then nakapag-breastfeed si partner. Natuwa kami kasi sabi ng mga ibang doktor, tsaka ibang nurses, yung ibang bata ayaw daw talaga ng breastfeed. So parang tumatanggi or pahirapan. And Nara is an exceptional baby for me. Tawag ko nga sa kanya Wonder Woman. So, yun. Si Nara din yung, kaya rin ngayon yung fourth album namin, ipopromote ko na rin, hindi directly na pinopromote. Ah, yung fourth album namin ay para siyang first album kasi may may bata na naman and Mhm. there's life. Tama. So, may life na dumating sa amin. So, ganun yung kanta namin ngayon ulit. Lively, childish, nursery rhyme themed na mga kanta. Yun ang na-expect nila siguro sa bagong album. Hmm, yeah. As a matter of fact, nung sinilang siya, nire-record namin yung kanta para sa kanya. Ang title nun ay Panalangin. So, ah, itong podcast na 'to ang buminyag sa kantang yon. Yung Panalangin, yan, yung first time kong sasabihin, yun yung title Uh-huh. niya. So, pag pumunta kayo sa ano ko, sa wall ko, makikita nyo, ano si Baby, andun yung storya. So, habang nire-record ko yung kanta, nagchat-chat na si partner na magle-labor na pala siya. Emergency CS yun. Oo. So, after ko kantahin, kumain lang ako saglit, tapos pumunta na ako sa ospital. So, parang nag-conspire ulit yung universe na tapusin mo muna yung kanta, tapusin mo munang i-record yung boses para may guide yung mga kabanda mo. Tapos, tsaka siya sinilang. Take me back to that situation, first time mo nakita si Nara. Like, what was the emotion? Ang sabi nga nila, may iiyak daw ako, tsaka ah, titigil yung mundo mo. Nung nakita ko Mhm. si Baby, si Nara, parang blanco yung emotion ko. As in plain. Kasi nahihirapan ako para sa kanya kasi parang may sinusuot sa ilong niya, may ginaganon sa bibig niya, parang puwersahan siyang nilalagyan ng vitamins or kung ano mang supplement yun. So parang ako parang, ah,
ako'y nasasaktan. Parang siguro yun yung una kong naramdaman. Nag-sink in sa akin na si baby ay buhay at healthy last Friday. Friday nga ba? Thursday. So itong week ko lang nakita. So after, to be specific, after 2 weeks. Okay. Nakita ko kasi si Nara na binuksan niya yung mata niya. Dalawang mata niya. So while she was in the incubator, nakiusap ako sa kanya na patingin naman ako ng eyes mo. Ta's habang kinakanta ko sa kanya yung panalangin and the songs that I have composed for her. Meron title doon yung Are You There? So, kinakanta ko yun nung nandun pa si baby sa tiyan ni partner. Yeah. Ah, kinakanta ko yung dalawang kantang yun. And nung binuksan niya yung mata niya, tumigil yung mundo ko. Naiyak ako. Yun. Yun, naalala ko na naman ngayon. Nung nakita ko talaga na, shit, isa akong tatay. And ah, siya yung pinakamaganda kong nagawa na kanta. Siguro siya yung my greatest composition. Na parang Uh, Iron Man lang, 'di ba? Parang Iron Man lang sinabi niya sa anak niya, 'di ba? Na you are my greatest creation. So, sa tingin ko si Nara yung greatest composition. Yung setup ngayon iba eh. Hindi ko alam siguro depende sa ospital. Pero yung setup namin kasi um pwede niyo itong pakita. Ito yung picture namin tatlo. So, ito lang yung picture namin talaga na kakasama kami and sana 'pag nauwi na namin. yan na yung first half natin, Iwa. Ah, by the way, before tayo pumunta sa second half, like what's the reason behind the name Iwa Motors? Or fan ka lang talaga ni Iwamoto? Yun lang talaga yun, oo. Crush ko talaga si Iwamoto kasi ah, yung time na yun parang yun yung era ng mga chinita, tsaka ng mga Ah, chinito. So, siya, si Iwamoto na singkit, talagang crush ko lang siya. ah, Pero hindi yung crush na die hard. Natuwa lang talaga ako na ayun, sa Starstruck pa lang siya, sinubaybayan. Hindi lang naman mhm. ako, sila Res Curtis din, sinubaybayan din na yung Starstruck. Eh, parang yun yung ano eh, yun yung TGIS namin eh, na nawala. Mhm. Nawala yung TGIS. So, si Starstruck yung pumalit. Parang teeny, ganyan-ganyan. Anyway, yon si Iwa Motors, si Iwamoto, crush ko talaga. Hindi ko pa siya nami-meet. Okay. May nagsabi sa akin na kilala ako ni Iwamoto. So, Siyempre yun. 'no, alangan hindi ka niya makikilala, Iwa Motors yung ginagamit mo. Gamit ko eh, oo. So, Oo. So we're gonna have a game. So ang second half, mostly games. Para okay. G. para hindi tayo maiyak kasi seryoso masyado yung usapan, Seryoso, eh. no? Nakikita mo na yung screen? Wow. Yes. Sige. Para siyang So, ano, battle, this survival is of the a fittest. bracket game. So meron tayong sa kaliwa, meron sa kanan. So Mm. how the game is supposed to be played is simple lang. So you pick a band that you want to proceed to the next round. So parang maglalaban sila. Ikaw na bahala kung how you want to choose the band. Kung ano yung Mm. basis mo, bakit mo sila pinili, so on and so forth. So it's all about you kung sino sa kanila yung Ah, magpo-proceed. Okay? okay. Okay, so we have Sugar Free and Chicosai na maglalaban, Bandang Shirley and Orange and Lemons maglalaban, Ben and Ben Paramita sa kabila, at saka Wolfgang, at saka Kamikaze. So let's start sa baba, lower left, ang Bandang Shirley versus Orange and Lemons. So sino sa kanila ang mag-proceed sa next round? Na-torn ako dito. Parang nakaka-torn lahat ng pili. Kasi si Bandang Shirley, mas gusto ko siyang pakinggan. Mhm. Kasi siya yung closest sa pop sensibilities ni Tanya Markova. So ang Orange and Bandang Shirley. Lemons, yes, ang bandang Shirley siguro. Orange and Lemons, nag-PA.
si Momo, si Res Curtis, si Heart Abunda, tsaka yung mga kabanda ko sa kanila. And up to now, nakakasabay naman namin sila. Hirap. Siguro kung pagbabasihan ko yung emotions ko, uh, I might have to choose ang bandang Shirley. Okay. Um, Trivia lang, nakausap ko si Ian kagabi. So, magiging guest ko siya. Wow. Baka next week. Yan. paki Yun lang. Just paki-hi, wanna share. paki-hi, paki-hi kasi solid silang kasabay din eh. Tsaka Mm. pinagko-compare kami ng mga tao sa social media diyan and bandang Shirley ako. Parang parang may similarities yung vocalist kasi marami silang vocalist, di ba? Tatlo ba o dalawa? Tapos yung original two founding members, like umalis yung isa. Wala So, na rin, oo. So, so sa Tanya Markova, wala na rin si Norma Love. So, actually, parang ganun. parehas din ng Orange and Lemons. Wala na rin yung Oh, wala na rin main yung isa. vocalist. Oo. Oh, And lagi kaming nagsasabay ng Orange and Lemons recently sa mga gigs. So, nahihirapan akong nice. pumili. Pero kung yung gusto kong pakinggan, Ang bandang bandang Shirley. Shirley. Ang bandang Got it. Shirley. Sige. Next naman, Sugar Free versus Chico Sai. Ito, kasama niyo sa label dati, yung Chico Sai, di ba? Sa MCA. Yes, torn din ako dyan. Kasi, same reason, si Chico Sai ang nakasama namin sa US tour namin last year. Mhm. Ah, first time namin na, syempre, magkaroon ng tour outside of the country. Hindi, pangalawa na pala kasi nag-Singapore kami. Pero ito, kasi iba to eh, US to eh. Mhm. Um, torn ako. Pero yung sugar free kasi, yung isa siya sa influences ko. Mhm. So, sugar free ako. Okay. Thank you. Proceed tayo sa kabila. Ben and Ben versus Paramita. Paramita, meron ding era ni Tanya na kasabay namin si Paramita. Ah, nag-cover pa nga kami ng kanta nila and na-murder daw yung kanta according sa mga comments sa YouTube. Oh, Di naman yung namin anong tao? Hiling. hiling, Yun ba? hiling, oo, Hiling. oo, Oh. hiling, oo. Yung mga comments doon parang ano eh, parang ang sasagwa, oo, ano daw ba yung ginagawa namin. Hindi nila alam na on the spot yon. So, Okay. nag-decide, oo, dalawa yun actually. Jacuzzi, yung kanta namin, tsaka hiling ng Mhm. Paramita. So, on the spot siya. Sabi namin, ang pinakakabisado namin na kanta nyo ay hiling. So, sige, tinry namin kinanta ni Norma Love. Apparently, hindi namin siya nabigyan ng justice according dun sa mga listeners. Si Ben and Ben, alam niyo naman siguro yung issue namin with Ben and Ben, pero let bygones May be issue ba? bygones. Oh Ano yung yes, issue? oo, yes. Nagkaroon kami ng issue with Ben and Ben. Doon kami actually sumikat Ano sa nangyari? Sorry, hindi ako updated. Oh my God. talaga. Oh. Okay. Ano siya, during ng campaign rally ni Lenny, Mhm. nagkasingitan. So, parang sila yung 25th band, kami yung 24th band. And nag-jump in na sila sa 18. So, marami silang bandang siningitan. Okay. And kami lang yung nag-voice out sa social media nung nangyari. Nag-story lang naman ako. So, yung story ko, may mga nag-screenshot tapos shinare nila. Tapos kumalat. Kaya na, pumalag yung Tanya. Eh, parang sinabi ko lang naman na we've been dito sa eksena for so many years. Sana i-respect naman natin yung ano, yung lineup, ganyan ganyan. So, yun yung doon na trigger yung mga iba. Doon lumabas yung mga ibang banda na yes, hiningitan kami ng ganyan din, ganyan ganyan. So, kami yung fire starter nun. And nag-usap naman kami after nun. Nagpatawag yung Office of the Vice President Talaga days si Lenny? after para patay. Yes, Office of the Vice President yung nagpatawag ng Zoom meeting and nagkausap kami. Naka-video.
So, inexplain naman nila yung side nila. Sabi nila na hindi naman daw nila alam na sila na pala yung last. So, ang rebuttal ko doon, sinabi ko na rin to doon sa Cool Pals na podcast eh. So, ang sabi ko naman doon kasi ay, kung alam nyo na kayo yung last, bakit kayo nagsalita sa stage na suportahan natin yung mga susunod na banda? So, may Mhm. video sa YouTube na sinabi nila yon. And yun lang naman. Yun yung naging issue namin with Ben and Ben. Pero, uh, I will choose Ben and Ben sa songs. Gusto ko yung mga kanta nila. Ah, sobrang weird na malaman pero gustong-gusto ko yung Lifetime na kanta nila. Is Okay. there a lifetime waiting for us in a world? Basta So yun, yun. Gustong-gusto ko yun. bagsak na yung paramita. Bagsak si Paramita. Sorry, Miss Ria, I miss you. Pero Ben and Ben. Oh, napanood ko rin yung music video. I mean, hindi siya music video, yung gig with Paramita about sa hiling. Oh, sobrang murder no, no. Oh, hindi ko like conflicted ako kasi hindi ko maintindihan ano ba to? Kasi knowing Tanya Markova, alam niyo yung parang trip lang, relax, Yes, trip chill. lang talaga siya. Tapos kinanta ninyo, conflicted ako like seryoso ba to or talagang hindi nila alam yung song. So, Ay, yun. ayun, I mean hindi knowing talaga the namin. Mm. knowing the reason na talagang like walang practice. So, makes Yes, sense now. pati yung Jacuzzi actually, pakinggan din nila. So, in fairness din, so kung papanoorin ng viewers yung Paramita Tanya Markova na Hiling, dapat panoorin din nila yung Jacuzzi na Tanya Mm. Markova at Paramita. Okay. Tanungin ko rin si Ria kasi pumayag rin siyang mag-guest eh. So, hindi ko Oh, pa alam wow! baka Wow, wow, wow! Yan. Hi kay Madam. Miss ko na yan. so far napag-uusapan natin mga future guest. So, baka Yes, yung yes, Ben ang and Ben galing. baka mag-guest ko rin. Oo, malay mo, sir, di ba? Isa lang kunin mo, sir. O Hindi isa sila lang sa kasya sa kambal. isang cam kapag dalawa sila, baka wide shot Hindi. siguro yan. Dami Me- nila eh. medyo medyo mahirap yung Ben and Ben kasi small time lang ako eh. So, Hindi, baka sa hindi. susunod kapag kasing ka-level ko na si Tony Gonzaga, baka Oy! ma-guest ko na siya. Sana. Mm. I-promote natin to, i-promote natin to. Tapos every month ko kayong iimbitahin, yung buong band na ng Tanya. Pwede. Gusto namin yun. Sige. So far sugar free tsaka ang bandang So, Shirley yung sa sugar-free ang kabila. bandang Shirley, Ben and And Ben. then Ben and Ben. Last na maglalaban sa first round is Wolfgang versus Kamikaze. Ang hirap din nito, sobrang pahirap naman. Parang, hindi ko alam kung sino yung bumulong sa'yo, sir, para gawin 'tong, match up na 'to. Wolfgang kasi ay, sila yung childhood na Metallica ko. Mhm. Pagkatapos kong makinig ng Metallica, Megadeth, Pantera, naghanap ako ng Pinoy na close dun sa pinapakinggan ko and Wolfgang yung, mainstream nung time na yon. So, halik ni Judas, Tama. nag-grow ako sa Wolfgang, eh. Pero at the same time, ang Kamikaze, naging tropa namin sila, eh, inuman. And up to now, nanonood si Jay ng gig namin, eh. And nakakatuwa kasi syempre Kamikaze sobrang taas na yun, eh. Mhm. So, nanonood pa rin sila ng gig. Ngayong year, 2 beses na nanonood si Jay. And ah, idol ko rin siya, eh. Isa rin siya sa inspirasyon ko, eh. Mhm. Ang hirap nitong pumili. Ah, Hindi naman whew, natin sila pwedeng dalawa ang move forward. um, Masisira yung bracket. masisira yung bracket, eh. Ah, Wolfgang. Okay. Wolfgang. Kasi maintindihan naman ni Jay kung bakit ko pinili yung Wolfgang. Alam naman niya din, fan din siya ng Wolfgang. Ah, Ah, Wolfgang. okay. Sige, salamat. So, next round, Sugar Free versus ang bandang Shirley. Okay.
ba't ko nga ba pinili kasi? Ang hirap nito. Siguro ano, dun ako sa mas maraming alam na kanta at mas, hinugutan ko ng inspiration, Mhm. Sugar Free, Okay. Sugar Free. Ben and Ben Sila yung versus ano Wolfgang. Ay, ito, madali na to. Wolfgang, Wolfgang. Wolfgang. Okay, so sa finals natin, Sugar Free versus Wolfgang. Sino ang mananalo? Mag-uuwi ng Yellow Crown. Yung Yellow Crown, ganda, ang ganda ng matchmaking mo, sir. Kasi, ah, yung Tanya Napaka-formal naman. Markova, wag na pala sir kasi bawal pala yung sir, no? Kasi may Oh, issue 'di ba sa social media yung sir. oh, baka Um, patayon kita ng 2 hours. ano na lang, Fred. Oh, Um, yung ang galing ng matchmaking kasi yung Tanya Markova ay meron kaming metal songs at meron din kaming pop song. May mm, mabigat, may magaan. So ito, Sugar Free and then Wolfgang. So mm. parehas siya, Sugar Free. Okay, Huminga Sugar ako ng Free. malalim dun Sugar Free. Sugar Free ako Le- kasi Okay. mas natutugtog ko sa gitara yung Sugar Free. And Mahirap ba yung halik ni Judas sa gitara? mahirap kantahin yun. Parang dapat meron kang gitarista tapos hindi mo siya kakantahin ng may gitara ka. Mahirap. So, Sugar Free. Let's see. Looking Salamat. forward kung may concert sila. Naka-collab na, muna ba sila? Or hindi pa? Hindi pa. Si Ebe, isa siya sa inspiration ko. Talking about collaborations, um, I want you to think of 5 bands or 5 artists na gusto mong makakollab. Not as Tanya Markova, but you as Iwa Motors. As Kiwa Or Motors. maybe as Angelo. Na Ah, talagang favorite. OPM lang ha. OPM bands or OPM OPM. artists. Eli Buendia, unang-una. Mhm. Pangalawa, Rico Blanco. Okay. Um, Ron Henley, yung pangatlo. Okay. Mahilig ka rin sa Yes. rap? Oh, yes. Oo, sobra. Nanonood ako ng gigs ng Stick Figas. Andun kasi si Ron Henley. Ah. At ng Ah, Flip Top. insert Deboto ko rin lang ako ha. ng Flip Top. Insert ko lang ito, trivia din to. Yung kasama ni Ron, si Looney, kasama ko sa call center dati, sa Cebu. Oo. Oh, si Looney nag-call center. Nag-call center si Looney, hindi ko lang ma-hear. Wow. Pero sa Cebu, nagkasama kami sa isang, wavemate kami. As Talagang, in Wavemate? during sa call, hindi naman kami call kasi back office kami, so type lang yun. So, there were times na talagang magkatabi kami. Kasi kay, Wow. meron siyang Looney kaibigan, na siya nun. hindi pa. Marlon pero Ramas pa siya. Barbara Rapas pa. Pero he was performing na sa mga like I guess local bars Mm. or meron siyang local gigs. Pero not the Looney right now na talagang Oo, superstar. syempre, oo. So yun. Pero Wow. kasi siya kaibigan na like parang 6-footer na like nakakatawa rin. So Matangkad siya, matangkad eh. so yun. Yan lang. Na-remember ko lang kasi I think he is one of the reasons why nag nag-try ako ng ganito, ng interviews. Kasi during that time, nung nasa call center kami, like he has a goal na talagang to make it big. And at Wow. that time, syempre, we were in the call center. So parang wala lang, chill lang. And then all of a sudden, bigla na siyang sumikat. And then, wow. Naging ano na siya. So kung kaya niya, maybe I could. So that's why I started this Nagra-rap podcast. ba kayo? Hindi, siya lang. Actually, Ah, narinig ko lang siya sa Flip Top na mag-rap. And that was my first time na ah, nalaman at talagang he has the skill galing, or magaling. talent. Yan. Pakilagay si Looney as my fourth. Okay, sige.
Or gusto mo stick figures na lang para isa lang Stick sila? figures para three, no? Three. Uh, Oh, stick figures, oh. Ron Henley, tapos stick figures. Meron pang uh, one more. I think ano ba? Uh, Okay, stick figures. Okay, okay. pwede silang pangatlo. Basta Stick, Eli Buendia, Rico Blanco, stick figures, sige. stick figures. Yung Ah, pang-apat. so may pang-apat pa ako tsaka pang-lima. Um, gusto ko sana ilagay si Glock 9 kaso meron na kaming collaboration. Oo. Um, gusto ko pa rin, so Glock 9, Okay. Ang panglima. yung pang-apat. And panlima siguro, Kamikaze. Imagine, no? Kapag kayo, Tanya at Kamikaze, sila kakanta ng, or hindi sila kakanta, mag-spoken word ng Footprints in the Sand, tapos kayo kakanta ng Anima Christie. Ng Anima Christie, sobrang cancel siguro namin nun ngayon, no? I mean, kung walang Alam mo, magsusot ng Jesus Christ, then siguro okay lang. oo, ah, na-imagine ko tuloy yung ginagawa ni Jay dun sa Footprints in the Sand. Last game, ito napakasimple lang. Um, hindi kasama yung current tsaka former bandmates mo. Okay? So if you were to start a band, sino yung mga members na kukunin mo or makakasama mo sa band? Local lang sila ha, walang Local international. lang. So yung Um, current tsaka former bandmates mo hindi nakasama. So hindi sila first kasama. is yung first is ano yung position mo sa band? Gusto mo ba ikaw yung vocalist or Sige, gusto ko pa rin drummer? maging vocalist. Okay. Gusto ko pa rin maging vocalist. Sino yung rhythm guitar mo? Ang rhythm guitar ko siguro si Rico Blanco. Okay. Lead. Ang lead ko, si Ira Cruz. Ah, parang ano to, magre-reunion sa Rico tsaka Ira. Magre-reunion sila, no? Tapos ako Ah, kakanta. bassist. Ang basis ko, si Louie Talan ng Razorback. Mhm. Ang drummer ko si Wendell. Wendell Ramos ng Barbie's Cradle, Pupil. Hirap nun kung sila yung kabanda ko tapos ako lang yung kakanta. Parang hindi yata ako worthy. Hindi yata. Dream band naman eh. So, Dream band lang, yun siguro sila. so vocalist ikaw, rhythm si Rico Blanco, lead guitarist si Ira Or Cruz. Okay. interchangeable kami ni Rico Blanco. Pwede siyang mag-backup. Nax Or backup mo siya na si lang Rico. siguro. Nax backup ko lang si Rico. Baliktad. Si Rico yung main, ako yung backup. Bassist mo si Yun, Louis yun, yun Talan. siguro. Mag-redeem na lang ako, sir. Mag-redeem na Hindi, lang ako. vocalist ka na lang. Band mo naman Sige, to. sige na nga. Sa podcast naman, matupad man lang, no? Drums mo si Wendell ng Yes, Barbie's Cradle. si Wendell. Gusto mong mag-add ng keys? Or okay ka na Wala, dito? wala akong masyadong kilalang keyboardist, pero sige. Jay Durias. Okay, Siya talaga. Wala nang tatalo sa lineup na yun. wala na. Ito na to, mag Pera what lang would you yung call your vocalista. band? What would you call your Uh, band? siguro, pwede kaming tawaging, siguro walang pangalan, dot lang, dot. Oh, nice. Call us as, call us as the dot. Parang yung tuldok ng lahat. Thank you so much for guesting, Iwa. Uh, Thank you for having me. Ang gaganda ng mga tanong. Sobrang sobrang pasok na pasok. Ang lakas ng mga suntok ng mga tanong and napuwersa akong magsabi ng totoo. at saka hindi ko rin expect na magsi-share ka. Akala ko like, alam mo yon like, kasi kagigising lang nating dalawa. Oo So nga parang eh. nagwo-work pa yung utak ko. So and then akala ko nagjo-joke ka. But thank you so much for sharing and being truthful. Thank you for being vulnerable at Thank you. this day Thank you and age. for kasi kailangan ko rin yung mga ganong tanong kasi Mm, kung di na pag-uusapan yun, nasusuppress mo lang yun sa ano mo sa loob mo, sa that's emotions true. mo, tsaka sa utak mo. And
etong yung opportunity na ma-let out ko siya. So, na-restart na naman ako ngayon. Mhm. Thank you. You're welcome. Meron kayong sinabi kanina na like meron kayong ginagawa. Meron bang release date yung album ng Tanya Yes. Markova? Wala pa kaming release date. Mhm. Pero, yung fourth album, yon yung katulad ng sinabi ko kanina, ano siya, combination siya ng metal tsaka ng nursery rhymes ulit. So para siya ulit first album. Okay. Yun siguro yung abangan nila na actually kombinasyon siya lang lahat ng album. Wala pang Sige. release date and hopefully may release namin yung first single within this year or early next year. Yung Panalangin Sige. yung title. Meron ka bang gustong i-share kung saan nila mahagilap yung Tanya Markova or si Iwa Motors? Dito sa bahay namin, pwede niyo akong puntahan sa Santa Ana. Gigs ng Tanya Markova, kung mai-air itong podcast na 'to before yung, gig namin ng Tubero, pumunta kayo sa 70's Bistro. Back to back kami ng Tubero this July 31, Mhm. Wednesday. Upcoming gigs ng Tanya, check nyo na lang kasi ang alam ko itong August medyo magpapahinga kami. Kasi by that time nakauwi na si baby. So I want to spend uh, time muna kay baby. Pero syempre, kailangan din namin kumita kasi yung mga kabanda ko rin, yun din yung bread and butter nila, yun din yung source of income din nila yung Tanya. Siguro yung mga limited gigs itong August pero susulitin natin yun. Ayun, marami kayong aabangan pa sa amin. At support nyo yung banda ni Norma Love, yung Spaced Out Kids. And alam ko ngayon, nagve-venture siya ngayon for composing songs para sa ibang artists. So, please supportahan niyo yung mga gagawin ni Norma Love. Yan. Sige. Iwa, thank you. Ingat. Maraming maraming salamat po. And God bless and may the universe protect you always.